Magandang tanghali, Attorney Earl Tan at Attorney Dong Tomunan. Good afternoon, Attorney Earl. Yes, maganda nga po, Sir Vic. At nandito naman po tayo sa ating Ask My Lawyer. Yes, Sir Vic. Good afternoon. At dito na naman tayong hapon, as my lawyer, para tumugon sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Thank you, Sir Vic. Maitanong ko lang, para panimula natin, may arrest warrant na pinalabas ang ICC. The question there is who will implement the arrest. Tama ba? Well, ako, Sir Vic, sa opinion ko, panyero, Unang-una kasi, ang magiging problema kasi ng ICC, wala naman tayong tinatawag na international police, Ngayon, ang mga usually uma-assist lang dyan, United Nations, gano'n, tapos yung mga sumasama mga bansa para mag-assist, Ngayon, pagkagayang bansa natin, Pilipinas, alyado tayo na Amerika, I don't think papabayaan tayo na Amerika dyan. Pangalawa, pag yan ay in-implement nila, magkakaroon ng issue dyan sa question ng jurisdiction, which is sinasabi na nga ng dating Pangulo na wala ng jurisdiction ng ICC. Pangalawa, Hindi na tayo membro. Sir Vic? Hindi na tayo membro. Yes, hindi na ka-membro. Although may mga opinion, yung mga dalubhasa sa international law na nag-withdraw siya after. So, yung mga nangyari prior to the withdrawal, So, ICC will still have jurisdiction. Yan po yung mga opinion ng ibang mga magagaling sa international law. Sir Kasi Vic, meron kung walang tayong sa tinatawag na principle sa international law, Panyero, na if there's a conflict between the municipal law, which is the local laws, and international law, local law shall prevail. So, pag sinabi ng local nating mga batas, na ito ay bawal paglabag sa sovereignty ng Pilipinas. Sovereignty, yes. So, masusunod doon yung local laws, Hindi pwedeng mangibabaw ang international laws. Tsaka gaya ng sabi ni Panyero, pag pumasok sila, sino mag-i-implementa nun? Pag hinarang sila ng taong bayan at sila yung naghimasok, at baka sila pa mapunta sa alanganin, Although, siyempre, proseso yan, hanggat wala yan, lahat tayo, wala tayong idea sa ngayon. May kabit ang asawa ko. Gusto ko sila kasuhan pag uwi ko kasi nasa ibang bansa po ako. Okay? Pwede ko ba magamit na evidence ang CCTV na andon lahat pag ako ni girl na may relasyon sila ng asawa ko at napamahal niya daw ito. Meron din ako screenshot ng conversations nilang dalawa. Resibo ng mga binigay at asawa ko sa kanya at screenshot din ng GCash kasi nagpapadala din ng pera. Paano ko po sila mapapatanggal sa trabaho kasi same company lang po sila. Pero iba nga lang ng branch. Pwede ko ba ito sabihin sa HR? Pwede ko po ba siya sugurin at ireklamo dahil bawal ang pagmamahal ng katrabaho? Yan pag Problemang pag-ibig. Pag may asawa, isa. Yan. Okay, Sir Vic, ganito. Unang-una, ang unang katanungan niya, kung pwede bang maging ebidensya ang CCTV footage. Yan. Okay, Ano yung napakagandang katanungan po ito. Alam niyo, Sir Vic, ito ang isang notion natin mga tao, Pilipino, particular, sa CCTV. Kasi ang CCTV, ito para lang for purposes of investigasyon. Pero pag sa hukuman nyo na po dadalahin ang CCTV, sa totoo lang po, ito opinion ko, kung may opinion ibang abogado, walang po tayong problema doon. Ang CCTV footage, wala hong halaga yan. Why? Kasi po sa hukuman, dapat ang pipresenta mong video, dapat merong aktual na taong kumuha ng video. Ang CCTV po, nakalagay lang sa isang pwesto yan, wala naman taong kumukuha. So wala pong halaga yan. Unless meron pong tao nakatutok sa monitor at aktual na nakukuha yung ng CCTV, nasa monitor ka, nakita mo yung ora mismo yun na may sinasabi niyang may babaeng kasama yung mister niya, pwede po mag-testify yung tao base sa CCTV, nakita yung video. Kasi magte-testify po sa hukuman, tao hindi naman pwede natin iupo ang CCTV sa witness stand para magsalita, Kaya yan pang realidad po yan. Yung mga CCTV natin, wala po talaga siyang value sa opinion ko po. Pero yung tanong niya po, kung paano ang gawin niya po, siyempre, maglakip siya ng mga ebidensya na bukod sa CCTV. May mga kaibigan nakakita, meron po siyang mga ibang taong nakapalibot po na may nalalaman ditong personal. Yun po magiging witness niya. Ngayon yung sinasabi niya naman po dito na kung maaari ba siyang magreklamo sa kumpanya dahil may relasyon ng kanya mister na hindi naman kasal doon sa sinasabing di umano ni girlfriend.
Sa totoo lang po, maaari po yun kasi kung meron naman pong rules and regulation ng kumpanya na bawal po magkaroon ng relasyon ng isang empleyado na may asawa sa kapwa niya empleyado na may asawa din o wala, siyempre po, maaari po magiging immoral po ito at hindi po naman papayagan ng kumpanya na magkaroon ng isang relasyon at mamunga ang relasyon na hindi po tama at ito'y labag sa batas. Ano? So, ganun po ang gawin niya. Kung talaga naman pong merong company rules, dapat po niya rin tanungin muna ang kumpanya nila kung may company rules po. At dapat po malaman niya ron kung ano pong alituntunin do. Kasi para malabas dito, parang pumapasok po rito yung dalawang consenting adults. No? Kung ano man po ang relasyon nila, may asawa man na lalaki o wala, kung talaga naman may relasyon sila, wala naman pakialaman lahat dun. Except po kung meron din nga tinatawag nating rules and regulation po ang kumpanya, laban po dito. Kasi pag titignan nyo po yung, if I'm not mistaken, Article 282, if I'm mistaken, ng Labor Code, yung tinatawag na just cause, wala naman po, hindi naman po kasama ito yung kung meron kang relasyon sa kapwa mong empleyado at ikaw may asawa. Hindi yung kasama yan doon. Pero magbabase yun na lang yan kung meron kayong company rules and regulation na ito pinagbabawal. So yun po ang aking masasabi po dyan. Po. Hello? Ayan, okay. Hindi, Ano po? text message lang Message po yun. Aha. Message lang ba yan? Kaya po Hindi. yung CCTV Linawin ko lang. Yes, sir. Ang mga Vic. patakaran, kung may asawa, hindi ba? At may relasyon sa magkaparehong opisina. Kung may asawa, trouble talaga yon. Yes, sir. Big, trouble yun. Kung parehong binata at parehong dalaga, Siyempre, Sir Vic, wala tayong magagawa doon. Alam nyo naman, ang pag-ibig naman, kumbaga, internal, kumbaga, sarili mong desisyon kung sino naman maging girlfriend mo. Pag Wala parehong namang may asawa, illegal yun. Kasi having Oo. an illicit relationship. illicit relationship. Binata Bawal talaga. yun, Binatad talaga, wala. Wala akong problema. Ayos. Oo. Hindi Okay mo na. na pwede Okay na pagbawalan ako. Tuloy ng natin. pag-ibig. Oo. tuloy natin. Okay na ako. Pero ako, yung point ko daw sa CCTV, no? Sige, Panyero. Of course, sabi nga ni Panyero, mahirap talaga i-prove yun kasi kung sino yung talagang kumuha. Pero yung on his side, on her side, kasi baka yung CCTV galing mismo sa CCTV nila sa bahay. Pwede, Diba? Kung ang CCTV na yun, mismo doon sa bahay nila. At Tapos, pwede. dinadala ng lalaki, yung asawa niya, yung kabit doon sa mismong bahay nila. Well, Actually, maganda yun. she has an access Dadagdagan doon ko sa sa'yo. CCTV. Yun. Sir So Vic. definitely, it can be used as evidence against doon sa Yes. asawa niya. Kasi most likely, yun yung CCTV na sinasabi niya Baka may CCTV na kuha Namomonitor yung niya. lalaki doon sa mismong bahay nila while nasa abroad siya. Tsaka Sir Vic, tama yung kay Panyero, napakagandang punto. Di ba meron tayo Sir Vic yung CCTV na kahit nasaan kang Yes. lupalop, pwede mong i-view online? Ang bahay Even mo. Yes, when you pag are, yung CCTV even yan. when you are abroad, Yes, you can monitor pag it on mo your ngayon ng cellphone May mong ganun ganon. ako. May Sir- ganun ako. Sir Vic, pag on mo ng cellphone mo, CCTV, inon mo, nakita mo sa ako, dumaan yung Mr. May kasama. Or, May ganun ako. yan, pwede ka na ngayon mag-testify. Kasi real time yun Pero pag yung CCTV, inopen mo, naka-record lang, naka-record siya an hour ago, hindi mo naman napanood na actual, ibang usapan yun, hindi mo na-witness Alright. yun So, Pero, kailangan ma-witness mo another ng question. personal, yun ang Okay. aking opinion. Another question. Maputol kita, Attorney Earl. Another question. Sige po. Kung yung CCTV galing sa barangay office, may nagmo-monitor 24/7. Pwede, Sir Vic, yung nagmamonitor, siya magiging testigo base rin sa CCTV dahil actual niyang na-experience siya at nakita kung sino man Okay. yung nahagip ng CCTV. Alam nyo, we're going, parang too far. Dahil ang CCTV na pinag-uusapan, kasi, well, sige, nakita yung sinasabi nyo sa barangay. Anong klaseng video footage lang naman yung nakikita nyo doon? Kung holding hands lang yung nakikita mo, Ayun pa isa. hindi pa pwedeng pangkaso for ano yan. Yeah, for, alam ko yan. For, what do you mean? Pwedeng adultery Or or concubinage, diba? Pero ang kailangan na CCTV na sinasabi ni ate, kailangan Actual. kasi in the act of sexual intercourse. Kung Yes. nakikita mo may CCTV ka nga, magkahawak kamay lang, nagpunta lang sa bahay mo, dumalaw lang. Panyero, pupusuan na kita, pupusuan kita. Can you still file a case? No. Yes. Okay? Yung sinasabi nating CCTV, kailangan in the act of sexual intercourse. Yun. Kasi kung sasabihin mo, dinadala nung lalaki, yung asawa mo, yung babae niya sa bahay, pero ang nakita Wala mo namang nakita.
nagpunta lang sa sopa at nakaupo lang doon, nanonood ng TV. Wala. Pwede ba magsampa ng kaso yon? Wala po. Kailangan po, Oo. in the act of sexual intercourse, yung nakikita mong CCTV. Ayan, Ay, nakagano nakapatong na. daw, Oo. sabi ni Alex. Oo. Ah, Eh, diba? At saka ano raw attorneys, I don't know, correct me if I'm wrong. Mainit Usapan. Maski nga daw nakapatong, excuse me for my word kailangan yata makitang, sorry nakapasok. Ay, hindi Tama naman. May presumption naman kung nakaubad. Kung nakapatong na nakadamit, baka wala. Oo. Yan. Di ba? Kasi ang kailangan sa batas is in the act of sexual intercourse, di ba? Tama. So, And remember, sexual intercourse is different from sexual relationship. Pero ito, Sir Vic, idudugtong ko naman sinabi ni Panyero. Magandang obserbasyon. Nahuli sa video, actual, sa CCTV, sexual intercourse. Pero, Sir Vic, pwede lang gamitin ni Mrs. to sa kaso. Pag ito'y sinare niya sa Facebook, kung saan man, voyeurism Ay, wala. law, liable naman siya. Kaya dapat magamit niya lang Well, ng maayos okay. at malinis tong video kasi na to. text message lang yung tanong ni Ma'am. Ayan, yung ano, Okay. yung- Other than that, hindi lang sige, act of sexual intercourse. Okay, sige, walang sexual intercourse. Pero kung nakikita niya sa CCTV, no? Well, for a long period of time, doon na nakatira yung babae na yon. Diba? Ayun na. Pwede na rin yun. Concubinage na rin yun. Maintaining a paramour in Yes. the conjugal dwelling. Oo. Pasok sa Yung pinapadalang concubinage. pera, pala rin yun no? Hindi ano yun. Pwedeng Wala tulong yun yun Oo. Pero yung doon na nakatira, so dapat may compilation ka ng video na talagang itinira na ng lalaki doon sa bahay yon. Maintaining a paramour in a conjugal dwelling. Pasok sa concubinage. Pasok sa banga. Pupusuhan Yun ang kita. tinatawag- Ayan, Yun ang hindi tinatawag lang- na chacha. Hindi lang basta At kasi tawag doon. yung mga katanungan nakikita sa barangay, 'di ba? Poste-poste. Oo, wala wala 'yun. naman Holding hands lang Nag-uusap, naglalakad. Wala 'yun. nag-uusap lang sa kanto, di ba? Nagkukwent, baka hindi nga yun. nagkachismisan lang. Wala naman. Kahit Kailan- nagkahalikan, walang problema, di ba? Kailangan na CCTV dyan, yung mismong in the act of sexual intercourse or yung talagang doon na nakatira yung babae doon sa bahay nila. At gagamitin lang niya nung misis sa kaso lang. Huwag niyang ikakalat ko kanino. Isi-share niya sa kumari niya, isi-share niya sa kaibigan ng Imamarites mister niya, niya. imamarites. Voyeurism lang ngayon. Pasok siya ngayon dun. Siya naman ang makakaso Okay, ni may mister. nagtatanong, pare. Oh. Attorney, paano po kung pareho kayong nahuli, nakahiga sa kama na nakakumot na walang saplot, makakasuhan po ba yon? Ang tanong ko dyan, ang tanong ko dyan, Sir Vic, nakita mo naman yung tanong, misleading. Paano niya nakakita na walang saplot, nakabalot sa kumot? At saka nakita ko ngayon, tinatype lang sa loob yan. Wala naman tumawag dyan. Ay, paano kung maginaw Diba? lang? Maginaw lang, Maginaw. Oo. Kasi nalaman na walang saplot, nakakumot. Nakakumot. Misleading yun, di ba? Wala. Tsaka hindi makikita. Siyempre, baka mo tulog lang, di ba? Siyempre, mahirap na pagbasihan yan, di ba? Hindi, at saka pag nakita mong personal na nakakumot, hindi mo na mararating sa CCTV yun, dudunggulin mo na yun. Pero recently, Sir Vic, meron napanood sa news. Napatay nung asawa niya, yung bago kalaguyo lang. niya. Kanina- Kahapon yata, kahapon ko lang- napanood ko yun. kanina ko lang narinig yan. Napatay niya yung kalaguyo ng asawa niya mismo sa bahay. At aktual nakita na paano in the act of having sexual intercourse. Intercourse. Nahuli talaga ng mister. Ayan, under justifying circumstances, Sir Vic. Yan, Okay. under the Pwede under yun. the revised penal code, exempting circumstance yan. Let me clear it. Yun ba pwede yun, nakapatong, binaril mo? Pwede. Pwede, Sir Vic. Oh, Basta pwede. sa ano mo. Hindi, Bahay mo. ang tanong kasi dyan, Sir Vic, no? Marami kasi nakikita sa news, no? Ang tanong, makakasuhan ba yung nakabaril? Kasi Siyempre. sinasabi nila, wala, exempted ka, so hindi ka makakasuhan. No. Meron pa rin pong kaso na maisasampa sa'yo. It's Depensa for ngayon you yan. to defend yourselves invoking that provision. So, article, yung something na yon. Something na yan nasa Oo, revised na penal pwede code. para ma-invoke mo yun at ang sentensya mo, deschero lang. Yes, pero Sir Vic, ang sinasabi ng batas sa revised penal code, it must be, the act of killing must be done immediately upon Well, having in the sexual act. intercourse. Hindi pwede yung nakita mo, o umuwi ka ng bahay, kumuha ka ng baril, tapos pumunta ka, binaril mo. Yeah, it should Kailangan, be pag while nakita in mo the siya actual, maghanap ka na ng gamit sa paligid mo at
doon mo na siya Pero- banatan. Pero, pag- yung napanood ko doon, in-interview yung police ang kinaso, murder. Paano magkakaroon ng murder doon? Wala namang treachery, evident premeditation. mali Homicide yung police siguro. doon. Homicide lang. Oo. Ang kaso doon. Magiging depensa na ngayon nito, nung misteryo, yung nangyari doon sa revised penal code ngayon. Pero dapat yan immediately, ano? Immediately. Well, ang moral lesson dyan, i-double lock ang pinto. Ayun. Hindi, wag kang doon sa mismong bahay nung may asawa. Bakit yung caller natin last week? Pumupunta sa bahay ng lalaki. Hindi yun. Sana all. Nakita Parang, niyo ang mga parang natin. uminit ang diskusyonan, ano? Biglang ito pumasok. Para lang hindi masyadong maging tensyon. Ang dami na Oo natin nga balita eh. dito. Hindi ba? dami. Oh, next caller. Next. No, meron pong gusto magtanong. Oo. Itago Si na lang. Alex. Oo, Si Alex. may pahabol na tanong po. Oo. Itago na lang po ang pangalan niya sa pangalang Alex. Okay. May isa siyang katanungan. Okay, Sige, Alex. nahuli daw po pagkalabas ng motmot. Okay? Oh. Itong si lalaki na may asawa, kasama itong babae. Paglabas daw ng motmot, naglalakad. Okay? Okay. Consider daw ba yon as concubinage, Panyero? Well, sa totoo lang, kumpanyero, napakahirap. Mike. Sa totoo lang, Panyero, sorry, napakahirap patunayan dahil the fact na lumabas kayo ng motel at naglalakad kayo, babae at lalaki, mister, may asawa, wala naman nakitang kung ano man pagtatalig. Pangalawa, baka naman nag-o-offer lang ng negosyo yung babae sa lalaki. Malay mo, nag-o-offer ng actually. insurance, di ba? Kailangan nilang pribadong lugar at para pumunta sila sa motel. So, maaari naman yun. No? Nag-offer ng encyclopedia. No? Although wala na encyclopedia ngayon, no? Wikipedia na. So, yun naman. So, mahirap din patunayan yan, Panyero Earl. Ikaw, Well, for me, no, kung magsasampa lang ng kaso, pwede ka magsampa, pero maraming depensa. 'Di ba? Malay mo, itong si lalaki at si kumarin niyang babae, nagbebenta lang pala ng pansit doon. Tama, di Nag-aalok ba? ng Oh, pansit, nagninegosyo. nag-aalok ng crispy pata. At parokyano yung kumpare niya. Pansit na mot-mot, may masarap na pansit, ha? O kaya nga, May baka alam- may iaalok sila na mas masarap na brand na pansit. O kaya Oo. ng sisig. Ano yan? Pansit Canton? Oh, di ba? So, titignan natin, there is a presumption pagka ang isang lalaki at isang babae nang galing sa motmot, may nangyari. Pero Yan. you have to rebut that presumption. Oo. Ano moral lesson? Ano moral lesson? Magmaga- Mag-taxi. 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 Naglakad eh. Di ba? Mag-grab. So wala yon kung naglalakad palabas. Wala naman, Sir Vic. Mahirap naman patunayan yun. Kung Wala ebidensya. naglalakad papasok. Ganon pa rin eh. Kasi hindi pa na-i-offer yung Wala yung pa pansit eh. Hindi pa nako-consummate yung nangyari. Mag-o-offer pa lang, Wala, papasok pa lang pansit. sila, di ba? I-offer pa lang yung pansit tsaka yung insurance, di ba? Oh, okay. Okay. Okay na, Alex? Baka may caller pa. Last na lang talaga. Wala na. nang caller. Alright, sige. Medyo inabot na rin tayo ng oras natin eh. Sige, at magpaalam na tayo. Go ahead. Well, maraming salamat po ulit sa pakikinig at sa aming talakayan tungkol sa panguhuli ng asawa. So, eto po ulit si Attorney Earl Tan at nagpapaalam na po sa inyo. Next week po ulit. Thank you. Maraming salamat, Sir Vic, sa mga nakinig, no? At sa mga taong may mga katanungan pa, next week, balik po kayo same time, no? Oo. Wednesday din, no? Okay. At Oo. sasagutin po namin yung mga katanungan, no? Sa mga Ne- legal. next week, Ito oh, po si ang Attorney title- Dong. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, Basta Sir Vic. next Good week, ang afternoon. title pa rin natin, next week, ang title pa rin natin, As My Lawyer. Kasi baka akala nila next week, As the Roomboy. Hindi ho. Ako po si Vic De Leon Lima. I'll see you tomorrow. Pinapatawa lang ho namin kayo ha para medyo maibsan, mawala yung konting tensyon. Oras ho natin, 1:56 ng hapon. Oras atid sa inyo ng Pagcor.